Welcome to SF Church. I bless you all in the name of Jesus Christ. Okay, yeah. I pray that God gives you health to attend all 52 Lord's Day service this year. Dalangin ko na bigyan kayo ng kalusugan, magandang kalusugan ng Panginoon para makumpleto ninyo yung 52 Sundays pa, Lord's Day, ngayong taong to. Amen? Amen. Amen. 49 Sunday left. Okay. 49, yes, 49. Okay. This January, I'm preaching with the theme of worshiping as my life. Ang pinapangaral po sa atin ni Pastor ngayon ay ang pagsamba sa pamamagitan ng ating buhay. Okay. The first week was set your heart. Yeah, heart is good. On God's will as a calling and vision and dream. Yung unang week po, tungkol ito sa pagset o pag-ayon ng ating puso sa kalooban ng Diyos, sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang vision, sa kanyang mission, at sa kanyang calling. Yeah. Do you remember this? Okay, Amen. okay. The second week was, confession. Proclaim that which will with your mouth. Ang pangalawang week naman po ay yung ipahayag natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga bibig. Mm-hmm. Today is living out the word through behavior. Ngayon naman po ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-uugali at buhay. Yeah, today we will share the third step, living. Ngayon po ay ipapahayag natin, i-share natin yung pangatlong hakbang, pangatlong step na po, yung pagsasabuhay. Yeah. Let us read the scripture together in English first and Tagalog, okay? Yeah. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe with and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Basahin naman po natin sa Tagalog. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kaniyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. 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 Yeah, the core of today's sermon is living out the proclaimed word through our living. Ang pinakapuso po ng ituturo ngayon ni Pastor ay tungkol sa pagsasabuhay ng idinideklara nating salita ng Diyos. Yeah, this is how God works. Ganito po kumilos ang Panginoon. God determined His will. Sa puso, mula sa puso, ang Diyos ay pinagpapasyahan ang kanyang kalooban. And then God proclaims His will. At salita naman, ang Diyos ay idinideklara ang kanyang kalooban. And then God fulfills His will. At
sa buhay, pagsasabuhay, ang Diyos ay tinutupad ang kanyang kalooban. But here is the amazing truth. Pero narito po ang kamanghamanghang katotohanan. That God does not do this alone. Hindi po ginagawa ng Diyos to na mag-isa siya. He walks with us. Siya po ay inaanyayahan tayong kumilos kasama siya. He shares His heart with us. Binabahagi po niya ang kanyang puso sa atin. He let us proclaim His plan through our lips. Hinahayaan niya pong ideklara ng ating mga labi ang kanyang mga plano. Finally, He accomplishes His will through our lives and behaviors. At sa dulo, kinukumpleto po niya yung plano niya. Tinutupad niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng ating mga buhay at ating pag-uugali. This is a question. Is God lacking in power? Ang isang tanong, ang Diyos ba ay kulang sa kapangyarihan? No. Yeah, God is perfect. Hindi po, siya po ay perpekto sa kapangyarihan. Yeah. I repeat again. In Genesis 1, before humans existed, God decided and proclaimed. Inuulit natin yung sa Genesis 1. Bago pa to nilikha ng Diyos ang tao, siya ay nagdesisyon at siya ay nagproklama. Yeah. Let there be light. Magkaroon ng liwanag. Yeah. And the world was created exactly as He said. At nalikha nga ang mundo sa kung papaano niya ito hinayag sa kanyang salita. God created a perfect universe without us. Lumikha ang Diyos ng ganap, perpektong universe, mundo, kahit nang wala tayo, wala tayong kinalaman doon. The world follows His rules without a single error. Sinusundan ng mundong ito ang utos ng Diyos na walang kahit isang pagkakamali. Yeah, I prepared a short video. Let's watch the video clip. Panoorin po natin itong video clip. Yeah, this is solar systems. That is a solar. Can you see that? Whoa. Yeah, one of planet is the Earth. Yan po ay ang ating solar system, Yeah. umiikot sa araw. At isa diyan sa planeta ay ang Earth. Okay? Not only this. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Look at the 8 planets. Kung titignan natin yung 8 planeta doon, They rotate around the sun at different speeds and angles. sila po ay umiikot sa araw ng iba't iba po ang kanilang bilis at iba-iba pong anggulo ng pag-ikot nila. Yeah, every day. Araw-araw po ito. Yeah. If even one planet changed its speed, they would collide. Kung isa lamang po sa mga planetang ito ay magbabago ang bilis ng pag-ikot, ang lahat po ang mga planeta po ay magkakabanggaan. Earth would be destroyed instantly. Madali pong masisira, madedestroy, mawawasak ang mundo. However, the solar system has rotated accurately for over 4.5 billion years. Kaya lang po yung solar system po natin, ito ay umiikot, gumagalaw ng eksakto, wasto sa loob ng 4.5 billion years. Ganun po ang pag-ikot nila. Yeah, because of this, we have mornings, evenings, and changing seasons. Dahil po dito, meron tayong umaga, meron tayong gabi, at nagbabago po ang panahon. God is capable of designing and running everything perfectly without us. Ang Panginoon po ay capable siya. Kaya po niya na magdisenyo at magpatakbo ng lahat ng mundong ito ng perpekto kahit wala tayo. In fact, our flaws might even get in the way. Sa totoo lamang po, baka yung mga kahinaan natin ang maka-istorbo dun sa perpektong paggalaw ng Diyos. Because He decided to. Dahil nagdesisyon ng Panginoon na likhain tayo. He decided to build His kingdom with Jesus, His only Son, and us. Gumawa po ng pasya ang Diyos na itayo ang kanyang kaharian dito sa mundo. Kasama ang Panginoong Jesus, ang kanyang anak, at tayo po.
He chose us even though we fall and struggle to be His partners. Pinili po niya tayo kahit na madalas po tayong nadarapa, nahihirapan tayo sa mga gawain natin. Pinili niya pa rin tayong maging kapartner niya sa kanyang kaharian. God wanted to worship with us on earth and in heaven. Gusto po ng Panginoon na makasama tayo, makapag-worship tayo ng sama-sama at dito sa mundong ito. At hindi lang dito, kundi sa langit din. Amen po ba? Amen. Yeah, since the Old Testament, God has walked with humans. Simula pa po noong unang tipan, ang Diyos po ay kumikilos na kasama ang tao. He planned to save us through Jesus Christ. Plinano po niyang iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. He used the prophet and the priest to announce the coming Messiah. Gumamit po siya ng mga propeta, ng mga pare, para ihayag ang pagdating ng Mesiya o ang pinili niyang tagapagligtas na si Jesus. He showed the salvation of Jesus Christ through the lives of His people. Ipinakita din po niya bilang simbolo yung kaligtasan natin through Jesus Christ sa pamamagitan po ng buhay ng mga tao na nung nakaraan sa Old Testament. Abel sacrificed the lamb, showing the sacrifice of Jesus Christ. Nung nagsakripisyo po si Abel ng tupa, ito po ay pagpapakita ng darating na sakripisyo na gagawin ni Jesus. Yeah, blood on the doorpost saved the Israelite people, showing the atonement of Jesus Christ. Yun naman pong paglalagay ng dugo sa pintuan ng mga Israelita doon sa Ehipto, ito po ay pagpapakita na darating na pagbabayad ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yeah, the water from the rock of Moses symbolized Jesus Christ, the living water. Yun naman pong tubig na pinalabas ni Moses mula sa bato, ito po ay sumisimbolo kay Jesus bilang isang buhay na tubig. Yeah, Noah's ark showed the salvation and rest found in Christ. Yun naman pong barko na ginawa ni Noah, ito ay sumasalamin sa kaligtasan na darating sa pamamagitan ni Hesukristo at sa kapahingahan na ibibigay sa atin. Eventually, Jesus came as a reality of these shadows. Ito pong mga nangyari nung sa Old Testament ay puro anino lamang po, anino. At ngayon po, dumating ang Panginoong Jesus bilang realidad ng mga anino, mga simbolong ito. He came in a human body. Siya po ay pumarito na mayroong katawang tao. He lived and died and rose again. Siya po ay nabuhay, siya ay namatay, at siya po ay nabuhay muli. He proved God's word through His life. Ipinakita po niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Then He commanded us. At tayo po ay inutusan niya. Acts 1:8 said, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ito po ang iniutos ng Panginoong Hesus sa Gawa 1:8. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Why is our worship so important? Bakit nga po ba napaka-importante sa Panginoon ng ating pagsamba? Because it is a time to meet God face to face. Dahil ito po ay pagkakataon kung saan makikita natin ang mukha ng ating Panginoon at makikilala siya. Yeah. Through the sermon and praise, we know God's heart. Sa pamamagitan po ng preaching, ng sermon ng ating pastor, na lalaman po natin kung ano ang puso ng Diyos. Through praise and prayer, we proclaim His truth. Sa pamamagitan po ng mga papuri natin, pag-awit natin, pananalangin natin, pinoproklama po natin, dinideklara po natin ang katotohanan ng Diyos. Yeah. In worship, God makes us to proclaim His will as our decision and our confession. Sa ating pagsampa po, hinahayaan po ng Panginoon na ihayag natin yung kanyang kalooban at tayo po ay nagdidesisyon sa ating puso at nagko-confess, naghahayag na si Jesus po ang ating Panginoon.
Yeah, that is why it is important to pray and praise loudly after the sermon. Kaya nga po, napaka-importante na manalangin, magpuri ng malakas sa pamamagitan ng ating tinig ng malakas pagkatapos po ng sermon o yung pagpipreach. But there is one more step. Pero meron pa pong huling hakbang. What this is, living it out. Ito po ay yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Our worship inside the church must continue outside the church. Yung pagsamba po natin dito sa simbahan, kailangang magpatuloy sa labas ng simbahan na ito. Living by the word in the world is through evangelism. Ang pamumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos ay ito po yung tunay na pag-evangelize o paghahayag, pag-convince sa ibang tao na maniwala kay Jesus. When your family and your neighbors see God's blessing through your life, God's will is fulfilled. Kapag po nakita ng inyong mga pamilya, ng inyong mga kapitbahay, yung pagpapala ng Diyos sa inyong buhay at yung buhay na binago ng Diyos, Amen. ang kalooban ng Diyos ay matutupad po. Amen. 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 Living it out means deciding your direction and turning away from your old life. Ang ibig pong sabihin ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay ang pagde-decide, pagpapasya na tayo po ay mag-iba ng direksyon ng buhay at talikuran natin, iwanan na natin yung ating dating makamundo at makasalanan na buhay. Amen. In the late 1970s, after the Vietnam War, many had to decide, live under communism or live for freedom. Nung huling bahagi po ng 1970, pagkatapos po ito ng Vietnam War sa Vietnam, marami pong mga Vietnamese, mga tao doon na kailangan pong magpasya sila pagkatapos ng gera. Kailangan nilang mamili, kami ba ay mabubuhay under communism sa isang komunistang bansa o kami ay aalis dito sa bansang ito at magkakaroon ng kalayaan sa ibang lugar? Tens of thousands chose freedom. Napakarami po, libo-libong mga tao po ang pinili ang kalayaan. They left their homes and built and small boats for the ocean. Maraming mga pamilya po, mga tao, ang iniwan po nila ang kanilang mga tahanan sa Vietnam at sila po ay sumakay sa maliliit na mga bangka at sila po ay pumalaot sa dagat. This is how wonderful happening. The Philippines opened its hands to them. Ang Pilipinas po ay nagbukas ng pinto para sa mga Vietnamese. Have you known? All right, no? History. Yeah. The Philippine government and the UN established the PRPC, Philippines Refugee Processing Center in Morong, Bataan. Ang gobyerno po natin noong mga panahon na yon, kasama ang UN, United Nations, ay nagtayo po ng PRPC o tinatawag na Philippine Refugee Processing Center doon po sa Morong, Bataan. Yeah. For 14 years, they welcomed 400,000 refugees from Vietnam and Cambodia and Laos. So dito po sa Pilipinas, sa loob ng 14 na taon, pinapasok po natin dito, winelcome po natin ang 400,000 refugees na galing sa Vietnam, Cambodia at Laos. Yeah, amazing, right? Yeah, the Filipinos taught them English and provided job training. Tinuruan po ng mga Pilipino ang mga refugees na magsalita ng Ingles at tinuruan din sila kung paanong ng kanilang kabuhayan. Through Filipino hospitality, they started new lives. Sa pamamagitan po ng hospitality, pagtulong ng mga Pilipino, nag-umpisa po ng kanilang panibagong buhay ang mga refugees dito sa Pilipinas. Yeah, like the boat people, we must decide to turn away from our old lives to experience God's Word. Katulad po ng mga tao na sumakay sa bangka, tayo rin po ang kailangan magdesisyon na iwanan po natin ang ating dating buhay para maranasan po natin ang salita ng Diyos. Like the refugees at the PRPC,
we need practical effort to live out our faith. Katulad po ng mga refugees doon sa PRPC, kailangan po natin na magkaroon ng praktikal na pagsisikap, kumilos po tayo para maisabuhay po natin kung ano ang ating pananampalataya. But we cannot live perfectly with just one decision. Pero hindi po natin kayang gawin ito, mamuhay ng perpekto, sumunod sa Diyos ng perpekto, sa pamamagitan lamang ng isang beses na pagdedesisyon. Even after being saved, we fail and make mistakes because of our sinful nature. Kahit na po tayo'y naligtas na, may mga pagkakataon na nagkakamali pa rin po tayo at tayo po'y nagkakasala pa rin dahil sa likas ang ating kasalanan. But God never said we could become righteous on our own. Hindi po sinabi ng Diyos na kaya nating matuwid sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan. God calls us righteous because of Jesus Christ when we believe in Him. Tinawag po tayong matuwid ng Diyos sa moments, sa sandali na tayo'y manampalataya kay Jesus. And He sends the Holy Spirit to help us live holy lives. At ipinadala niya po ang kanyang banal na espiritu para tulungan po tayo na magpatuloy tayo na mamuhay ng banal dito sa mundong ito. I'm also a weak person who fails often. Ako rin po ay isang mahinang tao na kadalasan ay nahuhulog pa rin, nadadapa pa rin. But remember, pero ito po ang tandaan natin. when we trust God and repent and try to live by the word, the Holy Spirit gradually changes our lives. Kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos, kung tayo ay magsisisi, tunay na magsisisi at tatalikod sa ating mga kasalanan at ating magbibigay tayo ng paraan, ng way, ng effort natin para tayo ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos, ang Holy Spirit po ay unti-unti pong babaguhin ang ating buhay. Amen. Amen. He gives us the right thoughts and community of faith to walk with you. Bibigyan po tayo ng banal na espiritu ng tamang pag-iisip. Bibigyan tayo ng banal na espiritu ng isang komunidad sa pananampalataya na makakasama natin sa paglalakad para sa Panginoon. When my life changes, people will see God through me. Kapag po ang buhay natin ay nagbago, makikita po ng ibang tao ang Diyos sa buhay natin. God is calling you to this life today. Tinatawag po tayo ng Panginoon sa ganitong klaseng buhay ngayon. Okay, let us meditate on the word daily and proclaim it with our lips. Pagnilayan po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos araw-araw at ihayag po natin ito sa pamamagitan ng ating mga labi. I encourage you to that word connect to our behaviors. I-connect po natin yung salita ng Diyos na natututunan natin, kailangan pong makita po ito sa ating pag-uugali, sa ating the way we relate with other people. And then the world will become a reality for you and your family. Kaya po ang salita, pag nangyari po ito, ang salita ng Diyos ay magiging realidad para sa atin at para sa ating mga pamilya. Amen? Amen. Amen. Yeah, could you stand up, please? Tayo po tayong lahat.